Welcome sa ating YouTube channel. Ito si Teacher JM at tayo muling mag-aaral sa asignaturang Filipino 3 sa ikatlong markahan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Halina't tayo'y muling matuto ng ating aralin. At ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang pagbibigay ng pamagat sa binasang teksto. Tara, simulan na natin. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangunahing kaisipan o pangunahing paksa ay malalaman mo ang maaaring pamagat na isang teksto o talata. At ngayon naman, maaari mo bang tukuyin ang maaaring pamagat ng sumusunod na talata? Araw-araw akong masaya. Pagkatapos kong sagutan ng aking module, tinutulungan ko si nanay na gumawa ng gawaing bahay. Tinutulungan ko din si ate sa kanyang pagdidilig ng halaman. Tinutulungan ko si kuya sa pagpapaligo kay Bantay, ang aming alagang aso. Masaya kong tinutulungan si tatay na ibigay ang kanyang tsinelas pagdating niya sa bahay. Tunay nga na masaya ako dahil ang aming pamilya ay nagtutulungan. Ano kaya ang maaaring pamagat ng talatang ating binasa? A. Masiyahin ako. B. Ang pagiging tamad. C. Ang aso kong si Bantay. Or letter D. Pagtutulungan ng pamilya. Tama, ang sagot ay letter D. Pagtutulungan ng pamilya. Mula sa tahanan ni Nalina ay makikita niyang unti-unti nang nakakalbo ang kabundukan. Marami ng mga puno ang pinutol at patuloy ang pagmimina sa kanilang bayan. Nalulungkot si Lina dahil sa maaaring mangyari sa kanilang bayan kapag umulan ng malakas o nagkaroon ng bagyo. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa malaking problema na hindi nakikita ng buong bayan nila. Ano ang maaaring pamagat ng talatang ating binasa? A. Si Lina. B. Ang pagmimina. C. Ang problema ni Lina. Letter D. Ang pangarap ni Lina. Tama, kung ang sagot mo ay letter C. Ang problema ni Lina. Si Ben ay may paboritong laruan, isang pulang kotse. Isang araw, hindi niya ito makita kahit saan. Buong bahay ay kanyang hinalughog, ngunit wala ang laruan. Dumaan ng ilang araw at nakita niya ang laruan niya sa loob ng kanyang sapatos. Napagtanto niya na minsan ay nakakalimot na siya sa mga bagay-bagay. Kaya simula noon, inayos niya ang kanyang mga gamit. Ano ang maaaring pamagat ng talatang ating binasa? Ito ba ay A. Ang kotse? B. Ang pulang kotse? C. Si Ben ay nawawala? D. Ang nawawalang laruan ni Ben? Kung ang sagot mo ay letter D, ito ay tama, ang nawawalang laruan ni Ben. Habang naglalakad ang daga sa kakahuyan, nakita niya ang mga alitaptap na kumikislap sa dilim.
Bakit kayo kumikislap? Tanong ng daga. Ginagamit namin ang aming ilaw para protektahan ang aming sarili at tulungan ng iba na makakita sa dilim, ang sabi ng alitaptap. Natuwa ang daga sa sagot ni alitaptap at natutunan niya ang paggamit ng kakayahan sa tamang paraan ay mahalaga. Ano ang maaaring pamagat ng talatang ating binasa? A. Ang alitaptap at ang daga. B. Ang magkaibigan. C. Ang alitaptap. D. Ang daga. Kung ang sagot mo ay letter A, ito ay tama. Ang alitaptap at ang daga. At dito nagtatapos ang ating aralin sa pagbibigay ng pamagat sa binasang teksto. Muli, ito si Teacher JM at sana marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan sa ating araling ito. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment and share na rin sa ating mga videos. Maraming salamat, paalam!